Breaking news po tayo mga kababayan. Nako po, sumabog sa galit. Dismayadong dismayado ang miyembro ng JIL. Dito po sa ginawa ni Joel Villanueva, itong JIL worldwide ay talagang nayanig po mga kababayan dahil sa akala nila itong si Pastor Villanueva talagang titindig sa katwiran at katotohanan gaya ng ginawa ni Jinggoy at ni Marcoleta. Nakita nyo naman ang mga nangyayari ngayon. May warrant of arrest na si Senador Marcoleta. Anumang oras mga kababayan ay aarestuhin na ng otoridad. So dito mga kababayan sa ginawa ni Joel Villanueva na kilalang pastor ng isang reliyon na milyon din ang miyembro nito. Itong miyembro na taga UK mga kababayan, napaiyak na lang sa sobrang disappointed dito sa ginawa ni Pastor Villanueva. Kasi nung una mga kababayan, naninindigan na wala akong kasalanan, wala akong ninakaw, mata sa mata, kaya kong tumitig sa inyo. Ito ang kanyang mga sinasabi. Aba naka mga kababayan, talagang umatras ang bayag. Hindi gaya kay Jinggoy at Marcoleta, naninindigan. Ganon din si General Bato mga kababayan ko. Di ba ngayon mga kababayan bali-balita na talagang pati ang pamamahala ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, itong Templo Sentral ay lulusubin daw ni The Junior. Ito po yung kumakalat na balita. Sana hindi totoo ito. Kasi kung gagawin nyo ito, para kayong nagtampo sa bigas. Para kayong nag-suicide. Para kayong kumuha ng martilyo at pinukpok nyo sa ulo nyo. Yan po ang mga komento na talagang hindi basta-basta ang Iglesia ni Cristo. Sakit ng kalingkingan hanggang buong katawan. Ganyan po ang paninindigan dyan. Sabi nga nila mga kababayan, nung panahon ni Marcos, nung 1972, tinangkarin na kubkubin ang Templo Sentral. Pero anong nangyari? Nabigo sila, mga kababayan. Dahil po ng martial law, lahat po ng mga istasyon, na mga balitaan, mga media, pinasara ng kanyang ama. Yung Radyo Agila, kung hindi ako nagkakamali, kanya din ipinasara. Pero sumugod sila sa Templo Sentral, nagkabakbakan doon. Alam na ang nangyari. Nabigo ang kanyang tatay. So si The Junior, balak din daw niyang lusubin ang Templo Sentral. Maghunos dili ka. Kasi nung 1972, kukunti pa lang ang mga kapatiran. Pero ngayon, ilang milyon na. 5 million hanggang 10 million worldwide. Pag ginawa mo ito, nalalapastanganin mo ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Alam na, baka hindi ka umabot ng 2028. Yan po ang mga komento na nasa comment section. So dito mga kababayan, balik tayo kay Joel Villanueva. Talagang napaiyak ang kanilang miyembro. 18-year-old pa lang. Si ate, umiiyak dahil po talagang sobrang galit niya kay Pastor Villanueva. Isa talagang hudas, sabi niya. Hindi mo magaya ang paninindigan ni Marcoleta, ni Bato at ni Jinggoy. Ikaw nasa iyo na lahat ang kapangyarihan. Isa ka pang leader, isa kang pastor na kinikilala namin at pinagkakatiwalaan. Pero anong ginawa mo? Inilaglag mo. Imbes na kumampi sa katwiran at katotohanan at ipagtanggol ang taong bayan, ang ginawa mo, kumampi sa magnanakaw.
So ito na mga kababayan, itong miyembro ng taga UK po ito ha, miyembro ng JIL, talagang lantaran po na naglabas ng sama ng loob. Ito na po mga kababayan, panoorin po natin paano po binakbakan si Pastor Villanueva na isang Judas. Ito po ang sinasabi niya. Ito po mga kababayan, no. Talagang masaya ka na. Ito, masaya ka na ba? Joel, Pastor Joel, ligtas ka na? Sa tingin mo, ligtas ka na? Ito po ang banat. Naku, magugulat kayo dito. Ano Joel, masaya ka na? Ligtas ka na? Hindi ka na ikukulong? Grabe ang ginawa mo sa epekto ng church. I've been in the church since I was 18. Magsi-65 na ako. Pumunta lang ko rito sa UK kaya ako na-stop ng pag-attend dyan. Pero lagi kong binibida ang JIL Church. Sabi ko, one time babalik ako dyan. Kasi yan ang church na nagbigay sa akin ng spiritual uplift. Ngayon, ano ang ginawa mo? Sabi nga nila, Camille at Marcoleta, masahol pa sa Judas yung tatalikod sa kanila. Anong ginagawa mong, ano yung sinasabi mong magtatrabaho na lang, magtrabaho? Iba yon. You're the one who started exposing the corruption years ago. Humanga ako sa'yo nun. Pero ngayon, nasa na? Totoo man yun o hindi, nabahag ang buntot mo. Mas masahol ka pa kay Judas. Ngayon, sabi ko, ng araw na nakita kong bumaliktad ka, niyakap-yakap mo sila Risa, Hontiveros, sila, yung mga minority black dati, kay Jetchalian Black, nangilabot ako. Second time, napaiyak ako. Unang napaiyak ako yung time na dinakip si tatay, dinala sa ICC si Tatay Digong. Heto yung pangalawa. Napakasakit. Bilang born again Christian. Nakakahiya yung ginawa nyo. Ewan ko kung yung sinasabi ni Brother Eddie na sundin mo yung konsyensya mo. Sabi ko, okay to. Kasi yung sinasabing konsyensya, you know, in your heart, kung ano yung tama o mali. Hayagan yung pagnanako ng mga buwaya. Kaliwat kanan, up and down, mga maletagan, halatang halata yung pagnanakaw, kitang-kita mga mata natin sa mga ginagawa nila, sa sinasabi nila, sa mga ebidensya. Hindi kami tanga para hindi namin maramdaman yung talagang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Joel, alam mo yan. Kasi natatandaan ko, years ago, ikaw unang nagsiwalat niyan, nag-expose ng nakawan. Pero siguro, siguro dahil sa, I don't know if you're involved now in the corruption, siguro not in Maleta Gang, maybe sa mga maliliit na corruption bilang senador, or baka natakot ka na ikulong ka, natakot ka na mamagshot ka. Ayan, mga kababayan ko. Totoo itong sinasabi ng manang na ito, si ate, na tila natakot na mamagshot, takot makulong, ginipit. Bakit si Jinggoy nanindigan? Talagang si Jinggoy mas may bayag ito. May bayag si Marcoleta. Isipin nyo mga kababayan, kakasuhan na rin, may kaso ng plunder. Yung kanyang donation, ginawang plunder. Ayan, inisyuhan ng ombudsman. Itong si Marcoleta ng warrant of arrest. Anytime po, bukas o ikalawa, aarestuhin na si Marcoleta. Kay Jinggoy, kita nyo, nakakulong.
'Di ba? Kaya nadismaya itong itong miyembro ng JIL, talagang Judas. Ikaw yung namumuno, ikaw yung leader, nasa iyo na ang lahat ng kapangyarihan. Anong ginawa mo? Ganyan din ang naramdaman ko, na-disappoint din ako. Mga kababayan, bilang Pilipino, kasi ang alam natin, maninindigan itong si Joel Villanueva. Di ba mga kababayan, tapos sasabihin niya, mata sa mata, ngipin sa ngipin, maninindigan tayo, wala tayong flood control, wala tayong ninakaw. Ayun, biglang dumating special session. Siya ang naging mitya para makabuo sila ng Gatchalian Block. Siya ang dahilan kung bakit may naghuda sa Brave 13. Natakot at nanginig, nagpasindak. Kaya akala natin, pagka-leader ka ng isang reliyon, ikaw ay tapat, ikaw ay mananampalataya ayon sa iyong paniniwala. Maraming tagasunod ito. Ayun, parang sinuko mo. Yung pananampalataya ng JIL. Ayan, nagkakagulo kayo. Sayang. Sayang ang pagkapastor mo. Ito sinasabi ng kanyang miyembro. Pero kay Marcoleta, kahit magka-arestohan, hindi siya tatalikod. Maninindigan ito hanggang sa huli. Makulong man ito, hindi siya titigil para ilantad, para panindigan ang kanyang prinsipyo na may mali na nangyayari, may nakawan na walang nangyayari. Kasi tignan nyo itong sila Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tuplok, na kung dati talagang isa po sila sa mga pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, sumbungan ng mga Pilipino na aping-api. Ito mga tuplok na ito, araw-araw bumibira ng mga politiko na buhaya. Pero naka-naka, nung sila na ay senador, ayan na, bendalo na. Walang iya. Yan ang sabi ng mga komento. Ituloy pa natin, bakit nadismaya itong si ate na taga-UK na miyembro ng JIL. At talagang binira itong si pastor na Judas is Lord. Ito na ang tawag kay Pastor Villanueva. Pastor Joel Villanueva. Judas is Lord. Ako po. Alam ng mga tao, pagka kinulong ka, pinakita yung mugshot mo, we know na hindi ka gano'n, na hindi ka isa sa kanila. Magiging hero ka, parang si Jinggoy. Alam namin yan, kaming mga mananampalaya ng JIL, alam namin yan. Pag kinulong ka, you're not guilty. Ano nangyari? Kahit pasabihin may kasalanan ka, may sangkot ka sa konting nakawan, okay lang. Kasi nanalig ka, sumang-ayon ka sa nakararami sa mga Pilipino na naniniwalang merong kahayupang nangyayari sa kabanang bayan. Ngayon, ano ginawa mo? Yung spiritual leap na nasa akin dati, ngayon nawala. Though I'm still attending Christian churches, pero not JIL anymore. Ilang dekada akong naniwala. Ewan ko lang yung mga hinti Brother Eddie na sinasabi niyang sundin ang konsyensya. Sabi ko, okay to Kasi sinasabing konsyensya, alam natin kung ano yung tama o mali. We can distinguish the right to wrong. Ano ginawa mo? Naduwag ka or baka sangkot ka, pero it doesn't matter kung nasangkot ka man sa mga konting nakawan, maliliit na halaga lang, okay lang, mapapatawad ka namin. Kasi hindi ka naman na-mention sa maleta Yung maleta, grabe yun Pero you know that yung mga maleta gang, yung maleta syndicate, na hayag, halatang halata, na talagang nangyayari sa bansa natin, nakandalunod yung mga kababayan natin, nangamatay because of that
nakawan sa kaban ng bayan. Hindi ginamit sa flood control. Alam niyo yung flood control, isa lang yan eh. Tip of the iceberg, marami pa yan. Ngayon, si Bangag, binibenta na isa-isa yung pag-aari ng gobyerno na iya, kung ano-ano man yan. Alam mo, 2 years, I cannot wait anymore for the 2 years kasi magiging sorry state na tayo. Wala ng perang kaban ng bayan. Joel, nangihinayang ako sa iyo because this is your time na makilala ka bilang isang bayani, makabagong bayani. Si Jinggoy nga, di ba, alam natin yung mga nakaraan niya. Though he's not that madasalin, he's not really involved in the church. Pero kita mo, ano ang tingin ng taong bayan sa kanya ngayon? Isang makabagong bayani. Kasi nanindigan siya sa tama. O ngayon, inisnab ka ni Marcoleta. Ewan ko kung sinabi mo, mag-sorry ka ba or what? Kita mo reaction ng mga tao. Tapos nakipagyakapan ka pa sa mga blackmen, kila Risa, sa mga demonyo. Alam mo, habang pinapanood ko, nangingilabot ako, naiyak talaga ako. Ilang araw na akong umiiyak. 3 days because of that. Hindi ko akalaan gagawin mo yan. Alam mo, nang nababalitaan namin, lilipat ka na rin sa bloke ng mga demonyo na yon. May pag-asa pa ako, baka hindi gagawin ni Joel yan. Baka makinig sa ama na kakausapin yung konsyensya na. Kasi yung konsyensya, yan yung tama yung nararamdaman natin. Ay nga sinasabi ko, conscience knows what is right to wrong. Sa gargatum na nakawan, sa mga mahiganting nakawan, maleta, whatever. Hindi tanga ang mga tao o ang mga Pilipino sa nangyayari sa bansa natin. It is indicated. Nandiyan yung pananakot, pangingidnap, ibabribe ka, tatakutin ka, kasama yung pamilya mo. Buti pa, nagtago ka na lang tulad ni Bato, mas maganda pa pakinggan, mas kikilalanin pa namin yon. Mas matatanggap pa namin yon. Kung ayaw mo makulong, buti pa nagtago ka na lang. Alam mo, isa yan sa mga iniisip ko kung mangyari na dadakpin ka, that you will be arrested, tapos tumakbo ka na lang, nagtago. Mas tanggap pa namin yun bilang mga mamamayang Pilipino. Alam nyo mga kababayan, totoo yan. Kung ginawa ni Pastor Joel Villanueva, nanindigan, nako, baka lalong gumanda yung imahe nito, mga kababayan. Pero sa ginawa niya dito, yung mga miyembro ng JIL sinusuka ang isang Pastor Joel Villanueva na tinatawag na Judas is Lord. Tapos nung yan, bumulong kay Senador Marcoleta, nagso-sorry. Sabi ni Marcoleta, hindi po siya kumibo. Hinayaan na makaalis si Joel Villanueva. Siyempre, sabi nga ni Marcoleta, ang tatalikod sa brief 30 na senador, daig pa ni Judas Iscariote. Pinaka demonyo na sa lahat. Ipinagkanulo si Kristo. Ayan. Ang bagong Judas. Ang balangkas kay Joel Villanueva. Kaya yung mga miyembro disappointed na, mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Sabihin na natin hindi bilang isang church member. Nakakadismaya kayo. Ewan ko kung si Brother Eddie ganun din yung stand kasi nabalitaan namin. Kinausap nyo raw, pumunta kayo sa palasyo, kinausap nyo si Butod about it. I don't know kung anong pinag-usapan nyo. Nakipag-compromise kayo. Natatakot kayong mabunyag yung korupsyon, kung meron man kayong ginawang korupsyon. Pero hindi namin kikilalanin yun kung hindi kayo nagpatinag. Kung nagpakulong ka or nagtago ka na lang.
kasama ni Brother Eddie. Sayang! Ilang dekada akong nagsimba dyan sa JIL. Tas heto lang yung mapapala ko. Kakahiya. Nakakahiya. Pero Joel, may panahon pa. Hindi mo na lang inisip si Tatay Digong. Yung kay OJC, look at that. Kaibigan ni Brother Eddie, kaibigan ng tatay mo si Kibuloy. Milyon-milyon ang member ng JIL naniniwala sa'yo kasi mataas yung pamantayan nyo sa spirituality, yung moral, yung morality. Ngayon, ano pa? Ano ang mangyayari? Wala na. Pinakita ko yung isa kang duwag. Ayan, mga kababayan ko. Talagang kita po dito sa miyembro ng JIL na sukang-suka kay Joel Villanueva. Nasira ang kanyang espiritual. Yung paniniwala niya na ang kanyang leader ay na mag-iimpluwensya sa kanya ng matibay na pananampalataya ay tila isang usok na naglaho. Isang pangarap na naglaho. Yung isa din, mga kababayan, galit na galit eh. Ikaw ba, magsisimba ka, tapos yung leader mo isa pa lang Judas, isa pa lang mandarambong. Diba? Tama yung sinabi niyo eh. Kung nagtago ka na lang at nanindigan ka, sumama ka kay Bato, maiintindihan pa namin. Yun, natakot ka na maaresto. Kung wala kang kasalanan, di ba? Bakit si Marcoleta nanindigan, si Bato at si Jinggoy? It makes sense, mga kababayan. So dito, nasira ang political career nito at nasira pa ang kanyang pangalan bilang leader ng kanilang reliyon. Tignan nyo, ipinagpalit niya sa pilak, ipinagpalit niya sa ginto ang kanyang prinsipyo, ipinagpalit din niya at ibinigay niya ang prinsipyo ng buong JIL. Kaya yung mga JIL ngayon, mga kababayan, tila ayaw na nilang magsimba. At isa pa sa mga komento, gusto na nilang lumipat sa Iglesia ni Cristo. Kasi pag Iglesia ni Cristo may paninindigan, gaya ng ginagawa ni Senador Marcoleta, harangin man ng sibat, arestuhin man ng mga pulis, kasuhan man ng kasuhan, gipitin ng gipitin, pero maninindigan sa tama at katwiran, ipaglalaban ng mga Pilipino. Ganyan ang paninindigan ng isang Marcoleta, ganyan ang paninindigan ng isang Jinggoy, ganyan ang paninindigan ng isang Bato. Pero ang isang Judas na kagaya ni Joel Villanueva na sinusuka ng mga miyembro ng JIL, pati tatay dito sinukan na. Yan po ang paninindigan po, mga kababayan. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po at i-like, i-share po at i-subscribe nyo po ang video natin. So, bago po, mag-shoutout lang po ako sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na ito po, happy Sunday po. Happy Sunday po watching from Singapore. Elsa. Ayan, Elsa. Ano ito? Teka lang. Elsa T. Gaspar Beltran from Cebu. Ayan po, laban lang tayo kapatid. Raysal Costales. Ayan po ang yung mga komento, mga kababayan ko. Okay po. Salamat po sa inyo, mga kababayan, at i-like at i-share nyo po ito para ma-recommend po tayo. I-share nyo ang video ito. Para kumalat po sa social media, sa FB, sa mga grupo, sa mga FB page. I-share nyo ang video ito para po malaman yung katotohanan na ganito po ang mga reaction, ganito po ang damdamin ng mga miyembro ng JIL na disappoint kay Judas is Lord. Mabuhay po, mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi. Salamat po.